Sabi ng isang awitin, breaking up is hard to do. At talaga namang mahirap yung napapahiwalay ka sa mahal mo sa buhay, lalo yung paghihiwalay nyo ay madugo, masakit at mahapdi. We break up sometimes with relatives, with a romantic partner, with a friend, even with a business partner. At yan ay isang malaking hamon sa buhay ng tao. Paano mananatiling buo, masaya, masigla, kahit napapawalay sa mga mahahalagang tao sa atin. Painful breakups. At kani-kanino pa po yan? Unang-una with a spouse. Napakaraming mga nag-iibigan, nagpapakasal, nakakakita ng mga bituin habang ikinakasal, pero mamaya nakakita ng bituin pagkabugbog ng asawa. Masakit, mahapdi ang mga nangyayari. Divorce, separation, estrangement. Isaiah 54, 4-6, the Lord speaks. And this time speaks symbolically not only to a person but to all people. Don't be afraid or ashamed and don't be discouraged. Stop feeling ashamed for being left a widow. The Lord all-powerful, the Holy God of Israel, rules all the earth. He is your creator and husband and will rescue you. You were like a young wife, broken-hearted and crying because her husband had divorced her. But the Lord your God says, I'm taking you back. Kung ito ay binabanggit ng Panginoong Diyos sa bayang Israel, sa ilang taong tinutukoy at place and time, meron siyang universal truth para sa ating lahat. Iwan man tayo ng ating asawa, iwan man tayo ng mga mahal natin sa buhay, may Diyos na laging nananatili sa ating piling. Hindi pwedeng maliitin ang hapdi ng paghihiwalay lalo sa mahal mo sa buhay, pero hindi naman pwedeng buong buhay na yan ay alagaan mo na lang ang sugat at hindi mo na ito paghilumin. Tungkulin na isang tao sa kanyang sarili at sa lahat ng mga may malasakit sa kanya na bumangon matapos matumba, magpagaling ng mga sugat matapos na makibaka. At isa dyan, yung mga hindi na iiwasan na paghihiwalay ng mag-asawa. Kumisan kasalanan mo at huli na ng iyong mapagtantong kasalanan mo yon, wala ka nang pwedeng gawin. Kumisa naman kasalanan ng kabilang partido o kasalanan nyo pareho o kasalanan ng iba na nagpahiwalay sa inyo. Ano man yun, kung yun na ang naganap at hindi na maibabalik, dapat magpagaling. Isa pa pong masakit na paghihiwalay is with a close and a trusted friend. Misa nag-away kayo o kaya sa tingin ng isa, yung isa ay nagtaksil sa usapan, sumira ng tiwala o there's a misunderstanding. Sayang, ang tagal-tagal bago magkaroon ng kaibigan, ang tagal bago bumuo ng pagkakaibigan, tapos dahil lang sa mga alitan o dahil sa mga kumisan ay malang kakwenta-kwentang bagay, nagkakahiwalay. Psalm 41, 9-12. My most trusted friend has turned against me, though he ate at my table. Have pity, O Lord, heal me, and I will know that you really care. You will always be close to my side. Ano ang pinagdaramdam dito ng sumulat ng awit na ito? Na ang kanyang pinagtitiwalaang kaibigan, lagi niyang kasalo sa pagkain, ay bumaligtad at naging kaaway niya. Kaya kanino siya humihingi ng tulong? Sa Panginoon. Sa niya patunayan niyo pong mahal niyo ako at laging kayo ay nasa aking tabi. Isa pa katulad din ng kaibigan is with a dear brother or sister in the Lord. Maraming mga magagandang samahan sa loob ng church nasisira dahil pinapayagan ng mga magkakaibigan, magkakapatiran na dayain sila ng dyablo. Psalm 55 verses 12-7. If an enemy were insulting me, I could endure it. If a foe were rising against me, I could hide. But it is you, my companion, my close friend, with whom I once enjoyed sweet fellowship at the house of God, as we walk about among the worshipers. I call to God, and the Lord saves me. Evening, morning, and noon I cry out in distress, and He hears my voice. Masakit yun yung dati mong kapalagayang loob, kapatid pa naman sa Panginoon, tapos magkakalayo ang loob nyo, magkakagalit kayo. Ang nangyayari tuloy, kung minsan hindi kayo nagpapansinan sa loob ng church, o yung isa na pipilitang lumipat kung saan, mahirap din naman yung palipat-lipat. Siguro sa buhay ng isang Kristiyanong talaga naghahanap, 1 o 2 lipat, tapos tama na.
Kasi hindi ka natitigil maglipat. Paano yung mga lifelong friends? Iiwan-iwan mo, magsisimula ka na naman ng bago. Tumatanda ka, dumadaan ang panahon. Dapat ay nasisinop na iingatan yung mga nagagawa nating friendships. At kung paano nakakapagod makipag-away at manatiling galit, gamitin nyo na lang yung pagod na yun para makipagkasundo o huwag makipag-away. Nakakapagod din naman pareho yan Magpagod ka na doon sa ang inuuwian ay kapayapaan. Another painful breakup is with all of the above. Mga napag-usapan na natin, kapatiran, kaibigan, mahal sa buhay, sweetheart, and plus other relatives. Plus associates. Mga nakakasama sa mga proyekto, sa mga gawain. Plus servants and employees. Sometimes naman, mga tauhan mo, empleyado mo na yung bumabaliktad, kayo ito nagkakalayo. Meron ako isang kilalang napakahusay na tao, mayaman, pilantropo, ang buti-buti sa mga empleyado, naudyukan ng mga outsider ito mga empleyado, nag-union at nag-aklas, nagwelga. Sa sama ng loob ng matanda, isinara na lang ang negosyo niya, isinara niya lahat. Bagamat meron naman talagang employer kuminsan, dapat mo kasuhan, pero tinitingnan mo rin ang buong katotohanan. Lahat ng mga breakup na yan, may isang taong naranasan niya lahat yon. Parang nabunto na sa kanya lahat ng breakup. At yun si Job. Job 19:13-19. Matapos mapalagay sa isang napakabigat na pagsubok si Job, nawala lahat ng kabuhayan, naghirap, nagkaroon ng mga sakit, nawala pa ang mga relasyon niya sa buhay. He, meaning God, has alienated my family from me. Sabi ni Job. My acquaintances are completely estranged from me. My relatives have gone away. My closest friends have forgotten me. My guests and my female servants count me as a foreigner. I summon my servant, but he does not answer, though I beg him with my own mouth. My breath is offensive to my wife. I am loathsome to my own family. Even the little boys scorn me. When I appear, they ridicule me. All my intimate friends detest me. Those I love have turned against me. Nararanasan po yan ng mga dating mayaman, biglang naghirap, biglang naubos sa mga kaibigan. Kumonte, kung hindi naging zero, yung mga bumabati pag birthday, mga nagre-regalo at nakakaalala. Yan ang naramdaman ni Job. Nung sobra siyang naghirap at nagkasakit pa, nawala ang lahat ng tao. Pati sariling asawa niya, nababahuan sa kanyang hininga. Palibas at wala siyang pera. Siguro kung mapera siya, kahit siguro mo imbornal yung hininga niya, talagang lalanghapin ang buong puso. No? Basta malaki ang entrega. Pero kung wala ka namang entrega, mabaho pang hininga mo, talagang amoy na amoy ng mga nasa tabi. Kaya masakit yung nawawala ng perang sanay na meron, lalo't kung mga kaibigan mo hindi totoo.